kasi yung ano yung kalaban ng karton na mayor. 5 hash na lang ang binibigay. 5K? Hindi, 5 hash lang. 500? Oo. Kinubra na niya. Imagine ate ha, tapos ganito pa ang siste, hindi ka, kasi di ba sa barangay namin, putang ina kasi ano kami din, may tatak talaga sa noon na Duterte. So, excluded kami. Hindi, natatawa ako. Alam mo, dami-dami nag-message sa akin mga taga-Davao na, Miss Joey, nakakuha ko ng ayuda kay Mix No Grandes, pero kinuha ko lang ha, hindi ko siya iboboto. Ibibigay sa akin yung proof ng pera, tsaka yung stamp, tsaka ayuda. Yung sardinas. Just wait, sardinas. Ang cheap! Oh my God. Mga taga-Davao. Meron ka sa dito sa TikTok na ano, naka-receive siya 5K. Alam mo, ginawa niya sa 5K, pinaprint niya ng mga ano, para paraphernalia ng Duterte. Eto ha, di ba 40 ang sinagpinan ng HOR? Sa 40 na sinagpinan ng HOR dyan, maraming natakot. Yung 40 na yan, naging pool rin yan ng HOR para pabaligtarin yung mga pwedeng bumaligtad dyan sa 40 na yan. O yung kagaya nung isa, na kaibigan rin ito ni Pansit Canton, na dinedenay niya na magkakilala sila. Dinedenay niya na magkakilala sila, ganyan. Na, di ba, na hindi inaatake si Martin. Speaking of, June 2 kami maghaharap ng PNP, sabi ni Paulo Lino Canilo. Ayan, talaga ba? Ayan. Ako nag-file ako ng counter affidavit. I don't know what's gonna happen, pero nag-file na ako ng counter affidavit. Kasali ba bumaligtad si Arrestni? Oo. Ayun. Yung si Arrestni, hindi naman siya kasama doon sa 40 pala. Hindi siya kasama doon, pero gusto lang umeksena. Gusto lang umeksena ng bonggang-bongga. Ayun. Sabi ni Justice Valerian, Pao, we will pray for you. Laban lang. Dito lang kami for you. Ayan. Oo, Pao. Laban. Ayan, akyat si Pao. Ayan. Hello, Pao. Hello! Oh my gosh, excited na ako sa laban ko sa Lunes. Malinis na pala yun, no? Ano yan, PI? Article 154 ang ano nila sa akin after nung nag-live ako sa bahay ni PRRD noong April 30. Yeah. They were saying that I violated some rules, public alarm, public scandal, which I doubt kasi parang dapat kung may mag-file man ng public alarm or scandal at mga Dabawenyo yun or yung homeowners mismo nila PRRD, dapat mag-complain. Eh sila yung nag-file, puro PNP yung nag-file. So, thank you sa mga nagdasal, Ate Jono, na-appreciate ko yun. Actually, I'm represented by PDP attorneys. So, hindi ako natatakot. Because when you know your truth pala, no, kung alam mo yung truth, hindi ka natatakot. Kasi sabi nila, nakalagay doon sa kanilang paper ng subpoena, nag-cause daw ng public alarm, naubos daw yung police because they had to send out the police. Sa anong police? Sinong fake news sa amin ngayon? Tapos wala daw yung drone. So, ano yung nakita namin? Butterfly? Ano yung nasa harap namin? Oo. Talaga? Grabe. Bakit nauubos yung pulis? Nung nandun kayo, may mga pulis ba? Wala. Kaya nga ako live ng live kasi inaantay namin any police that will arrive. That will arrive, oo. Oo. Kaya nga nung nagtakbuhan kami, akala namin police, yung pala barangay. Buti pa yung barangay dumating. Pero nasaan sila? Mga tanod. Yes, tapos isa pa sa sinabi nila na I said daw na may raid. Hindi ko naman sinabing raid. Buong nireview lahat ng attorneys ko, buong 6 hours of live. Search lang ang sinabi ko. There will be a possible search from Kitty Duterte and kay Congressman Pulong na sila naman ang nag-post sa social media nila. So I don't know, why are they attacking me so much? Is it because I was telling the truth? Or because people were listening? 6 million people were looking at me. Because the Davaoenos are so effective in mobilizing and they do not want that. Kaya ayaw nila na merong mga content creator na magtatawag, papupuntahin doon, ganyan-ganyan. Kasi nga, I do not know, sino bang gustong magkaroon ng operation na sangkaterbang civilian yung nandun, di ba? So, syempre. Grabe yun. Napunta ka, nag-submit ka na rin? Nag-file ka na? Di ba, actually yung sa akin malupit. Kasi ako, pinublish pa ako ng PNP Region 11 eh. Crazy. Establish nila ako, kasama ko si Attorney Torion. Dalawa kami. Pagkatapos, nung binigay nila sa akin yung kasi remember si Papi Mark. Kinasama nila si Papi Mark. Pagkatapos, all along, hindi alam ni Papi Mark na may kaso siya. So, warrant of arrest agad. Ganon. So ngayon, since pinublish ni Region 11, yung na kinasuhan daw nila ako sa Davao City, na meron daw ako kaso sa Davao City Prosecutor's Office, ay, nagpunta
pumunta talaga ako ng Davao to I check saw that. ano yung complaint. Kasi pinost ako ng PNP Region 11, ano yung complaint na yan, ganyan. Yeah, yeah. Went there, got the copy of the complaint so that I can respond to it. Kasi pag hindi ako nag-respond doon, Na 10 days, yes. aakyat yun. Yes. Pag umakyat yun sa korte at wala akong explanation, I'm pretty sure, i-issue na lang ako ng warrant of arrest. Warrant of arrest. Tapos dadamputin na lang ako. Ganun yung style nila, Ate Joey. Kasi yung sa akin naman, hindi nila ako pinangalan. So, walang name, but it was like a Davao vlogger lang. Good thing lang kasi may kilala tayo sa loob na nasabihan na ako na, uy, wow, ikaw yung mini-name nila. So, you have to answer as soon as possible. Kasi kung hindi, they will get me. And then, yung address na dapat papunta sa akin, bakit hindi sa akin? Oo. Ano talaga, no, grabe harassment talaga siya. And in fact, yung sa akin, ang sinabi nila is that, ang tawag dito, unlawful utterance, nagsabi raw ako ng fake na information, Ganun din niya nila. pagkatapos, at nag-publish daw ako ng unauthorized na document. Ito yung nakakatawa. Kasi, yung post ko, sabi ko, bakit kayo nagpadala ng pulis sa rally? Ginawa niyong tagapalakpak na yung mga pulis sa rally ni BBM. Nakakahiya kayo. Sabi ko gano'n sa PNP. Ganon. Sabi ko, 55 na pulis pinadala with a touch of red daw, walang ano, ganyan. Ginawa yung palakpak ng rally. So sabi nila, fake news daw yun, unlawful utterance daw yun. Paano magiging unlawful utterance? Yeah, Kung sinasabi ninyo na unauthorized yung publication ko ng document, hindi ibig sabihin totoo. Yeah. Diba? Di ibig sabihin totoo na meron kayong memorandum na nagsasabi, which is totoo naman talaga, meron talaga silang memorandum, ganyan. Ngayon, yung post ko kasi na yon, meron siya talagang memo na naka-attach. Redacted yung mga pangalan ng mga redacted yung mga pangalan ng mga inutusan ng mga police to do certain things, ganyan. Tapos doon sa post ko na yon, sinabi ko doon sa comment section na ang original source ng document ay si so and so. Ganon. Si so and so, ganyan. So, ibig sabihin, yung document na yan, na-publish na yan before ko pa ma-publish. Yes. Paano magiging unlawful publication when it is already floating around the internet already? Diba? Hindi naman ako yung unang nag-post niyan. And ako, sa totoo lang, I always make sure, lalo na kapag mayroong mga documents na ganyan na, I don't really post it unless makita ko somewhere else. That's I don't really post about it. I don't really post those kind of documents unless I see it being posted somewhere else. So, lagi talaga akong meron doon sa comment section ko, lalo na pagka mga ganyang klaseng document, ilalagay ko talaga yung source ko. Ganon. So ngayon, bakit yung sasabihin na unlawful publication, eto pa nakakatawa, Paulo. Doon sa screenshot nila na yun, teka, hinahanap ko yung, wait lang ha. Oo. Ito nga yung sagot ko sa kanila. This complaint was deliberately weaponized as an intimidation tactic to silence, dissent, suppress our constitutional right of free speech, and instill fear among those who actively support and defend the former president. It is clear attempt to harass and persecute individuals for exercising their civic and political freedoms. Kasi purong yung pinagdadala nila at pinagsasabi nila sa akin, it's like, my gosh, saan kayo nanggaling? Saan to? Parang, my gosh, parang ang laki na kasalanan ko, parang humingi ng tulong. Pero, Grabe, super. Buti na lang backed up ako ng mga CCTV cameras, yung live ko, people who watched it, yung mga attorneys na nandoon mismo as my witnesses. Oo. So it's crazy. Totoo. crazy. I wanted to show you yung nakakaloka to, nakakatawa talaga. Kasi based dun sa document na binigay nila, wait lang ha. Thank you, DP. Mark. Ayun, Joey, maghahay lang ako kay Crush. Hi, Sir Paulino. Hello! Ayan, binigyan niya ako ng link ng ano ba yun, ng necklace na pang may seashells. Yan, parang, ako yun, Sir Paulo. Hello. Ito pala, speaking of, nasa harap ko. Oo, siya yan. Hindi ko pa siya nabibili. And hopefully, makita ko yung Ma'am Joey, Attorney Trixie, lahat ng mga supporters ng Duterte sa Davao City, sa bahay ni Tatay Diggs. Dito lang naman kami ni Tio. Oo, sana namin kung kayo nila, si Sir Tio, si Ma'am Trixie, si Ma'am Kifi Chu. Parang saya-saya ng barkadahan yun. No? Yung baliw na kaibigan namin. Si Kifi yata pinakabaliw. Si Ma'am Kitty. Oo, si Kifi. Siya pinakabaliw talaga. Si Ma'am Kitty, si Ma'am Crisette. Oo, parang siya Sila ni Tio actually, ang mga baliw-baliw. Mabaliw na matalino. Gusto kayong maging kaibigan. Kung may marami na akong cash, titira na lang ako sa Davao City. Kailangan mo daw muna makasuhan bago ka makapasok. Just nag-live ka lang at nagbigay ka lang ng alert sa nangyayari. Kinasuhan ka na nila, no? Ito, sila for Article 154 of the Revised Penal Code, unlawful use of means of publication and unlawful
utterances of Republic Act 10175. My gosh, sino na-alarm? Baka sila ang na-alarm. Hindi naman, dun sa video ko ba, napanood nyo ba yun? Alarm ba ang mga Yes, nanonood ako. Kasi di ba ang binabalita mo doon may drone. Tapos, nanonood ako and then tumawag sa'yo si Ma'am Kitty. Napanood ko, sabi ko, ano bang mali doon sa pag-live niya? Nagbabatay lang sila sa bahay ni Tatay Diggs. Yes. And we're asking for help kasi hindi naman kami legally knowledgeable. Eh kung dumating yon, for example, kagaya nung ginawa nila sa KOJC, KOJC. kung yun nangyari sa amin na 10 lang kami doon ng mga ordinaryong Dabawenyo, do you expect us to remain calm? Do you expect us to be okay? Of course, magpapanik kayo. And kailangan yung sabihan ng mga tao. Grabe Exactly. nung dahil lang grabe talaga tong ano. Tapos sasabihin nila fake news peddler ako. Saan? Saan ako naging fake news peddler? Anong fake news doon? Sa paghingi ng tulong, fake news? Oh, Mga, ay naku. Diyos hindi me. ko alam. Hindi ko alam talaga itong May araw rin yung mga yan. Kaya Diba? alam ko mananalo kayo dyan sa kalokohan na Paano mo pinagdaanan. nakuha yung info na may attempt ng raid? Oh, so prior noon, we were already met by, from, I think she works in a city government. So sinabi niya sa amin, prior tumawag si Kippy, sinabi niya sa amin that merong possible search of 3. So ako noon, as somebody who's just staying there, sabi ko, baka kaya nyo na yan. Alam mo yun, yung parang baka fake news, or baka hindi totoo, or baka haka-haka. Hindi kami agad naniwala until we got a call from Miss Kitty Duterte na she was saying she's already safe, nakaalis na siya dun sa kabilang bahay, and may possible search na mangyayari. Doon na kami kinabahan kasi 10 lang naman kami noon, madam. So ano bang i-expect mo sa mga taong hindi pa knowledgeable sa law? Anong gagawin namin? Di ba? And when she said call for help, siyempre, ang gagawin namin natural, ako sana ko kung tatawag ng help sa nanay ko. Ano ba magagawa ng nanay ko sa kapitbahay nila Yes. PRRD? What do we do? So yun yung reason na nag-live ako asking if there's going to be, baka may attorney na nanonood, or pwede ba kaming samahan nyo kami, stand with us here, kasi kung anong mangyari, hindi namin alam anong gagawin. And we didn't say to fight the government. I didn't say na makibaka tayo, awayin natin sila, sugurin natin sila. I didn't say that. I said, please come over and join us. We need attorneys. Siyempre, yun ang magbabasa ng papers. In Bisaya, sabi ko pa, hindi sila pwede pumasok dahil hindi wala ang may-ari dito hanggat meron kayong papel. Pero kung meron naman kayong papel from, sa law, we will abide it. Pero peacefully. Pero antayin natin yung attorney. Yun ang pinagsasabi ko. Anong fake news doon? My gosh. Yun nga, ito talagang itong mga, mga galaway nila, no? Mas nagpanik pa kami nung dumating yung Jollibee from isang barangay captain na nagbigay. Doon pa kami nagsitakbuhan. May pagkain. Tapos wala daw drone. So ano nasa harap namin na nagpipicture butterfly? Mga walang niya talaga sila. Tapos alam mo yung nakakatakot, ma'am? Nawalan kami ng internet, na-jam kami. Lahat kami hindi makakonect. Alam mo saan kami nakakonect? Sa bahay mismo ni PRRD. Buti na lang talaga may password yung kapitbahay nila sa internet ni PRRD. Sino ang nakatira ngayon sa bahay nila? Si Ma'am, Ma'am Hanilet. Si Ma'am Hanilet. Si Ma'am Hanilet. Oo. Saka marami naman na tao after nung incident. Grateful din ako actually na nangyari yung incident because we all stood up. 11 tribes of Mindanao stood up. People were standing up all over the world. OFW, sila Ma'am Joey, andun na, attack. Hala, nandiyan sila lahat. Sila Ma'am Pizel, sila Tio automatically came, nag-arrive agad. So, blessing na rin siya because lahat kami alert na. But I didn't expect that they will attack me this so much na parang, my gosh, why are you guys attacking me? Oo, napaka-desperate nila, no? Ito, Pili ko ka ba? napakita ko Ay, yun. sige. Ito. Ito yung kinumplain nila sa akin. Mm. Ayan. Ayan. Yan yung post ko. Ayan. Yung luma ko to na suspended, yung unpublished na account. Ayan. Mm-mm. So ito yung memo na sinabi nila na tawag dito, unlawful publication. Ganyan. Tapos, kung makikita mo dito, original post. Nakalagay kung sino yung naunang nag-post. Wala niyo kinasuhan to. Diba? Ba't niyo kinasuhan yan? Bakit ito lang yung bakit, ito, buti nga yun, niredact ko pa eh. Oh, niredact ko pa yan eh. Grabe no. Hindi Hindi na same suppose- question ko. Oo, Same question isang ko din yan. Ang question. bakit namin nag-live sa amin? Ako talaga kakasuhan nila? Oo. Tapos, Ay, may mga nag-post kasi niya na ano kasi ito yung tawag dito. Ito yung suspended ko na page. Ito yung suspended ko na yung unpublished ko na page. Teka ha. Ito, nasisilip ko pa siya, pero unpublished na siya. Pero unpublished na to. Ayan, suspended. Suspended tong page na to. Ayan. Suspended yung page na, pero nasisilip ko pa siya. Nakikita pa. So ito yung sinasabi nila, ito yung subject ng kaso. Tang ina redacted pa nga yung mga ano yan yung pangalan niya na tsaka phone number ng mga police officials eh.
Ayun. Tapos dito nakalagay dito kung saan galing yung original na Na post. post. Kapag kinlik mo yan, ayan yung version, walang redaction. Dapat yan yun. Dapat yan Oo. yung hinabol nila. Tapos, bakit ako kinasuhan ninyo? Mm-mm. Diba? Bakit si Speak, yung isa dito, hindi nyo, wala man ng ano kayo, hindi nyo problema. Pagdepende ata daw sa views ng mga tao ate. Kasi nung akin, nung umabot ng 6 million to 7 million, parang yun ata yung go signal nila na para takutin yung mga people na nanood. Kasi naman matatakot. no? Diba? Kasi naman matatakot kami. Hello, ako matatakot. Bakala, takot pa ako sa ipis na lumilipad sa bahay ni PRRD sa labas. Gusto ko talaga kayo ma-meet. Parang ang saya-saya nyo, no? Ikaw ang threat sa kanila, Joey Galawang Bangag. Itong post ko na to, 4.7 likes lang yan. Bakit Diba? 4,088 ano lang yan, comments. Ibig ko sabihin parang, hindi ko yung parang sobrang exceptional na mga likes and shares eh. Actually, Tama. yung account ko, hindi naman, ngayon nga, ang tawag dito, ang marami talagang reaction, maraming likes and shares, yung mga account ni Trizet, Yes. account ni Sas, ni Iyo. Tito, ganyan. Yung account ko, hindi talaga, hindi talaga, kasi ramdam na ramdam ko kasi Paolo na yung account ko, ginigipit talaga eh. Inaano talaga yung ano eh, yung talagang restricted talaga yung account ko, yung hindi talaga siya nasa-syndicate. Tapos forever akong not recommended. Eh, Ganun. paano? Ikaw kasi yung Gabriela naming lahat. Ikaw yung laban. So, yun nga, yung parang ang ano ko dito, parang, bakit kayo sakit na sakit sa akin, na ang liit-liit lang naman ng account ko, ang konti lang naman ng followers ko, pero gigil na gigil kayo sa akin, di ba? Minumura mo kasi ate yung ano, yung father ni Fiona. Na bagong spokesperson, putang ina, may spokesperson na pala ang kongreso ngayon. Ayop sila. Oo nga. Kailan ba nagkaroon na pwedeng magkaroon ng spokesperson ng lower, ang minority? Tama ba? Depende. Minority ba? Depende Pero talaga sa ate, no, activity. ito talaga si Pau Pau, sikat talaga ito siya. Naging na lang. Hindi naman super sikat. Parang nakilala naman. After Sikat nung... talaga to siya kay sa office namin. Office mate kami niyan. Ah, talaga ba? Saan? Wait lang, mag-open cam ako. Pero pag talaga Duterte supporter ka and pinaglalaban mo sila, magti-trending ka talaga. Lagi. Always. Oo. Yung account ko, ay teka lang ha, kasi ngayon ko lang uli na bisita to eh. Yung account ko na sinuspend nila, sabi nila dito, they already restored my page. We restored your page. Ayan o. So, paano na? Balik ka na. Ayun o, we Ayan restored na. your page Balik 2 na. days ago. 2 days ago. Pwede ka na bumalik, ma'am. Ano, suspended pa rin ako eh oh. Ayun o. Ay, bakit ganun? Yes. Ay, pwede na. Ayun o, you have been Ay, di pa din. temporarily. Ay, weird. Kailangan mo pa rin ulatang mag-send ng appeal ng ano. Ah, make appeal daw, sabi. Walang Oo. ano to eh. Wala talaga siyang kinembot. Wala akong Ay, sus, my gosh, kilala kita. Hello! Yes, ang ganda naman. ay, Oo. Ganun, ganun talaga. Jing. Kasi wala si ZCC kanina. Mag-clear cache ka, then refresh. Sabi ni Ernest something. Sige, try natin mag-basic troubleshoot. Actually, everyday, Sir Paolo, na dun kayo sa bahay ni PRRD. Kahit before that incident, kasi ako parang feeling ko, hindi ko kaya talaga humiga at gumulong-gulong sa kama ko, sis, na nakikita ko yung mga kapwa ko Dabawenyo na, alam mo yun, nakikilaban, nakikibaka doon. Oo. Tapos hindi ko kaya yung, gusto ko sa hirap ng ginawa ni PRRD sa amin, maayos lang yung Davao City for many, many, many years. Tapos kami higa-higa lang. Ay, hindi, Yes. tatayo ako. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Ay, God has used me lang talaga during that night na, Mm-mm. you know, nung nag-live ako na lahat na ng Davaoenyo tumindig. At alert, wala lang 40 minutes na puno ko ang buong subdivision. Kaya ata siguro, Pau Pau. ha? Oo. Mm-mm. Ah, okay. Ngayong June 2 kami maghaharap. And ano, di ba, minove nila yung impeachment ni VP Sara ng June 9 or 11? June 11. Oo. Ano Tsaka naman? ang dami nilang time sa amin, no? Sa amin nila Ate Joey, sa amin nila Tio. Ang dami Oo nilang time nga. sa amin. Pinomonitor kasi talaga tayo. Meron talaga silang mga tinalagang tao. Kasi yung complaint na final sa akin, nakalagay doon na parang item, a cyber patroller assigned. Huh? Yun yung assigned para i-check doon sa account ko. Hinahanap ko nga yung hindi ko makita, hindi ko alam kung Yeah. nag-expire ba to or what not. Pero yung complaint ko, yung complaint nila sa akin, hinahanap ko yung scanned copy, hindi ko makita. Yeah. Kaya pala sabi nung A Little Butterfly told me sa channel ko, I think I have, hindi naman madami, but 4.3
people, meron pala doon talagang naka-assign din talaga para manood at magmatsyag sa mga pinopost ko. Oo. Yuck! And actually, Kadiri. sa totoo lang, to be fair, kasi marami naman, eto ha, feeling ko nga yung police na lumapit sa akin para magsumbong tungkol doon sa ginawa silang tagapalakpak. Feeling ko nga baka kasama yung dun sa 55 na asama-sama ng loob dahil ginawa sila tagapalakpak. Feeling ko, ganun. Kasi mas naman talaga yung loob ng mga, marami kasi naman talaga mga pulis na talaga masama loob din sa mga pinag-uutos sa kanila. Hindi sila Totoo? masaya. Oo, hindi sila masaya. Well, look at the votes of the local absentee, di ba? Ang dami, di ba? Oo, the men in uniform. Solid Makes sense. defense sila, di ba? Solid defense. So, kumaga talagang, if they have the choice, hindi talaga nila pipiliin tong administration na to. Patrick talaga sila dito sa administration na to. Yun nga lang kasi, syempre, ito naman, yung mga manggagawa lang rin naman, sumusunod lang rin sa utos. Trabaho lang. And so, syempre, parang, mahirap yun namang i-demand sa kanila to risk everything for us. Di ba? Grabe. So, Pero Joey, may tanong ako sa'yo. Anong comment nila sa kanilang bagong boss amo? ang alam ko yung AFP galit. Ah, totoo? Hmm. Mm. Pinakusap ko kaninang, Colonel, Lieutenant Colonel, na nagsabi na, hindi naman ba? Malita ko nag-away yung dalawa, di ba? Si M at saka si T. Malita ko nag-away previously. Totoo yun, confirm. Warla sila. I think so. Ako feeling ko sa akin. I think Martin is on his own. At least, hindi na siya back ng Malacanang. Mm. At kagaya ng before. Bakit ko nasabi yun? Because Toby Chanco spoke about congressional insertion na hindi agree si BBM na sa mga congressional insertion at yung kung ano man yung mga pinangako sa kanila na mga budget, hindi na yun pipirmahan ni BBM kasi hindi siya agree doon. Mm-mm. So it is basically BBM saying, Hoy Martin, kung ano mga pinangako mo dun sa mga kung sino-sinong tao. Hindi ko yung honor yan. Parang throw under the bus na si Sorry. yung nag-speak na si Toby. Oo. Kasi So, directly yun pag-assault sa kanya eh. Oo. So ngayon, sabi ni House of Senator, Toby can talk without any backing. Correct, oo. Hindi talaga siya, hindi talaga siya. Yung kung ano yung sinabi ni Toby Chanco, I think, yun yung gusto sabihin ng Malacanang. Yun yung gusto sabihin ni BBM. Kasi alam naman natin, BBM is weak. Hindi na kayang awayin si Martin Directa. So it has to be someone else. So ginagawa ni Toby Chanco, kung mapakinggan niyo lahat ng mga interview ni Toby Chanco, ang sinasabi ni Toby Chanco is that, kaya walang nanalong alyansa, it's because of Martin Bernardes. Diba? Yun yung gist no Yun yung gist ng reklamo ni Toby Chanco Kasi ang sinasabi niya, the leadership of the House of Representatives is the one that really made the, kasi ang inaano niya is impeachment ni Inday Sara ang reason kung bakit sila natalo sa election. Which is true. Which is sino ba yung nanguna sa impeachment? Si Martin. Tama. Diba? Pero Miss Joey, na-release na ba yung 150 million pesos per congressman na sinasabi nila? Super release na yung girl. Wala Wala nga. pa? Yun nga sinasabi ni kasi may mga lumalapit daw sa kanya. Nasa na yung ganito, nasa na yung ganyan. Ganun. So, ang sinasabi ni Toby Chanco, wala naman pinangakong ganun ng Pangulo. I think ate yes because 'di ba may kongresista dito sa amin na very pamudmod ng mga pera. Tapos before election, wala nang pamudmod masyado. Yung pirmahan mismo, ang din ng impeachment, naka-receive sila ng pera doon, cash. Pero aside from that kasi, merong pangako na parang 150 million na soft and hard projects. Yun. So ngayon, ito yung sinasabi ni, na hindi wala na yung totoo. Kasi diba tapos na nga yung election, may mga lumalapit. Ay, paano yung mga soft and hard projects dyan? Marirelease na ba ang budget? Ganun. So yun. So wala pala, na-prank sila. Oo. Yeah. Yung TikTok notification, fake news ka na naman, proof muna. Di wow. Di fake news Tanungin mo si Toby Chanco kasi siya yung nagsabit, tanga. Kaya nga pala ate dahil dyan, 5 hash na lang ang ang binibigay dito sa amin. Ha? 'Di ba? Kasi yung yung kalaban ng karton na mayor. 5 hash na lang ang binibigay. 5K? Hindi, 5 hash lang. 500? Oo. Kinubra na niya. Imagine ate tapos ganito pa ang siste, hindi ka kasi 'di ba sa barangay namin, putang ina kasi kami diyon, may tatak talaga sa noon na Duterte. So excluded kami. Hindi, natatawa ako. Alam mo, dami-dami nag-message sa akin mga taga-Davao na, Miss Joey, nakakuha ko ng ayuda kay Mix No Grandes, pero kinuha ko lang hindi ko siya iboboto. Ibig
ibibigay sa akin yung proof ng pera, tsaka yung stamp, tsaka yung mga ayuda. Yung sardinas. Diyos me, sardinas. Ang cheap. Oh my God. Yung mga taga-Davao. Meron ka sa dito sa TikTok na naka-receive siya 5K. Alam mo, ginawa niya sa 5K, pinaprint niya ng mga paraphernalia ng Duterte. Diyos me. So, Nakakatawa. hindi ko kayo masasabihin, alam mo, Miss Joey, pumila ako dito sa ayudahan ni Mix at ni Carlo Nogales, ganyan. Kasi gusto kong malaman kung ano ganyan. Tapos kasi ang pangako daw, ganito, 3-5 daw. Tapos ang binigay sa amin, parang ganito lang naman, ganyan. Tapos, kumibigay pa talaga sa akin yung picture ng pera. Magkano binigay sa kanila? Usually mga 2,500, 2,000. Barangay 500 lang. Pagka merong kasamang mga goodies, yan mga 500 lang, ganun. Yung pagka may bigas, may sardinas, ganyan, may 500 na kasama. Pero Luz Valdez pa rin siya, no? Oo, Ay, super. Hindi ba lang naka 10%? Grab and go lang naman yung mga taga-Davao, kinukuha lang yung ayuda. Oo, hindi talaga siya mananalo. May kahit 10% na lang man. Kahit 10%. Hindi siya nakatapak ng 10%. Ay, sabi ni Justice, uy, totoo yan, may kakilala akong nakakuha ng 3K, pinambili niya ng Bring Home PRRD Term Pension. Yung nakita mo yung yung parang TikTok ng isang babae na sinabihan niya talaga si Carlo in front of his face na, uy, manalo ka na talaga, blah blah blah. Tapos after few seconds, uy, hindi, ano lang yun. For the video lang daw, gaga, no? Oh my God, nagbibiro lang ako. Sabi, Ganun talaga kabalahura ang mga tao dito. Relax ng trip, no? Oo. Teka lang, bababa ako, akit ako ulit kasi nag-freeze ako, Ate Joey. Akit Oo. ako ulit. Okay. Sige. Paano ba to? Anyway, ang tawag dito, Frost. Hello, Frost. Frost Passion Meneses III. Complete name. Complete name. Kasi nag-ano siya, feeling ko lumabas siya ng TikTok. Naka-ano siya, nakakape. Ayan, akyat na ako. At saka mali talaga yung calculation ng mga Nograles, promise. I Very think wrong. they know that they are not going to win. But they have to do it anyway. Kasi if ang gusto nila is, kasi hindi mo naman matatalo ang mga Duterte sa isang election lang. Oo. Pero, ngayon nag-start sila, ilan yung botante nila? 35,000. Ilan yung boto nila? 25,000? 35,000? Diba? So, ngayon, next election, siguro magiging na yan, magiging 50,000. Sa susunod na election, ganyan. So, until pumantay na until magkaroon na siya ng laban sa mga Duterte. Even yung mga Garcia, mali din yung nila calculation ng mga Garcia. Yes. Sayang yung mga Garcia kasi never talaga yan sila natalo sa District 2. Si Pam lang nakatalo sa kanila. O, di ba? First timer. Di ba sa District 2 ng Davao, Pau, mga sa Garcia, Davao. di ba? They are Garcia, actually parang Javi? si Javi. Parang yung pamilya kasi nila Javi, yung parang kasing taga-hold ng bato ng mga Duterte dyan sa District 2. Di ba? Sila Javi Garcia. Javi, yeah. Javi's actually good. I can say he's Actually, really good. maraming magandang feedback kay Javi Garcia. Mali lang talaga yung nila na kasi parang 'di ba if I could remember Pau, sabi is lang kahit etong election lang raw. Mm-mm. Tapos the next election siya na. Oo. Ang narinig ko pa parang lumapit pa nga raw yan sa mga Duterte po sila. Yeah. Wala lang akong magawa kasi ganun. Pero kumbaga tanggap niya na hindi siya mananalo. Hindi talaga. Kahit man lang 10%, 10% na lang of the Pero vote. sa magaling mga Garcia dito Yeah. sa Davao. O ano pa, sige, punta tayo sa Visayas. Akyat tayo ng konti. O ano pa si Pam? Di ba? Ano nangyari kay Pam at saka kay Gwen? Oo. I think parang one thing about the Cebuanos, very confrontational sila. Very Very confrontational yung mga Cebuano. Kasi remember, straightforward yan. yung mga yung disgust ng mga tao kay BBM nag-escalate na ng bonggang-bongga. Remember, nung Sinulog Festival. Di ba nagpuntahan yung mga politiko doon? Hindi Sinulog video. Sinulog yung Dance na bonggang-bongga. Ay pasigarbo. Yung nagpuntahan yung mga Sinulog yun. politicians. January. Pasigarbo yun. Pasigarbo nga. Pasigarbo. Pasigarbo. Nagpuntahan yung mga politicians. Pagkatapos, di ba nagpunta si Risa Ontiveros, si Chel Jokno, si Leila Di. Sinulog yun. Oo, sinulog ngayon. Tapos yung mga taga-Cebu, Duterte, ginagana yung mga mukha nila. Oo, confrontational talaga yung mga Cebuano. Yun din yung time na insist sila sa impeachment, ano-ano sila, ganyan-ganyan.
pagkatapos, I think Cebu, Cebu people can really, parang be very showy kapag mahal ka nila. At saka talagang, Yes. yung rekta rin kapag ayaw nila sa'yo. Ganun. And, kilala niyo si Hail Hydra? Yeah. Ano yun eh, ang tawag dito, strategist yun eh. Strategist yun. And, meron siyang in-explain no, long time ago. Sabi niya, si Gwen kasi is actually raw a very peculiar na politician sa Cebu. Yeah. Kumbaga, parang si Gwen is not someone that Cebuano love. Hindi talaga siya mahal ng mga taga Cebu. Kaso nga lang, Cebu is always confronted by a candidate that is worse than Gwen. Ganon. So, kumbaga parang, ganito, tapos si Gwen, hindi ko gusto si Gwen, pero mas hindi ko gusto yung isa. Ganon. Parang yun daw yung reason kung bakit, kumbaga, yung winning streak ni Gwen sa local politics sa Cebu, na-sustain, dahil nga, wala siyang formidable enemy. Yes. Wala siyang formidable enemy. Ngayon, Gov Pam is untested. Kasi, baguhang politician yan eh. Very new. Politician yan eh. But that actually works to her advantage. Kasi kumbaga, parang ang iniisip ng mga taga Cebu dito, mag-risk na lang kami sa baguhan. Diba? Pagkatapos, Duterte supporter pa ito, endorse pa ni PRRD. Diba? So, mag-risk na lang kami dyan. Kesa naman, wala naman kaming love loss dito kay Gwen eh. Kasi even if matagal na si Gwen na nag-govern, she was always confronted by the Cebuanos are always confronted by the choice of si Gwen ba o yung mas ayaw namin. Totoo yan. Diba? At pagkatapos, itong si Gwen, kumbaga parang kahit pa intrimitida siya at saka nakakabisit siya, marami siyang mga desisyon na nagustuhan rin naman ng Cebu public. Ganon. So parang feeling nila, at least yan, kahit intrimitida, Kamay na bakal. Kasi kamay na bakal. Gano'n. Oo, yung meron siyang mga etchos na, at least kahit pa paano kumikilos, at least kahit pa paano, doon. So parang meron ganong thinking yung mga, May facade pa. Oo, may facade. Correct. Tsaka, sa lahat ng mga Bisaya, yan talagang Cebuano ang confrontational. Sa lahat. Sa lahat. Sila. Ang mga Dabawenyo, ayan ang mga plastic. True talaga yan, promise. Totoo ba? Grabe ko naman. Hindi. Sira ulo. Kasi kami dito sa Davao is kasi kami yung parang mahiyain, ganyan, timid. Unlike sa mga Cebuano, pag ayaw ka nila, ayaw ka talaga Ayaw ka nila. sabi kaya pa namin. totoo, dabawen niyo ako. Actually, hindi naman plastic. More on, we don't want to get involved. Oo. Ayaw Kasi ng kami away. dito. Ayaw namin ng away. Yes. Pero ngayon lang kami talaga, since si tatay namin ang na-involve, ngayon lang kami nag-tayuan lahat. Kasi 'di ba, never na involve ang Davao at any political national politics issue. It's only Cebu. Cebu lang talaga 'yan. Laban na laban ng Cebu parati. Laban. Oo. Yeah. Pero itong lately lang, yung nag-aaway ang sabihin na natin Luzon at Mindanao. Laging 'di ba, mayroong Luzon. Sila popcorn lang ng popcorn yung Visayas. Tapos biglang nasali sila due to Gwen, 'di ba? Afternoon. Tinalo lang siya ng flight attendant. Sorry Gwen. Oo. And it didn't help na It didn't help na yung ang nangyari kasi dito kay Gwen, she was confronted by someone that while Pambari 4 is untested, neophyte politician, walang experience sa Politics. Heavy politics. ganyan. But she's a perfect choice na parang boboto tayo dito. We know exactly what we're going to get out of Gwen. Yes. Isa dito, di ba? Mag-risk na lang tayo dito. Tinaas pa suportado pa ng Duterte ng mga to, ganyan. O dito na lang tayo kahit paano, di ba? So, ngayon, big challenge yan for Governor Gwen kasi she really has to show up. Kasi it's gonna be very difficult for her to maintain her position kapag she wasn't able to deliver. Oo, correct. Sisingilin siya ng mga Cebuano ng malala dyan. Yun din ang ko kay GovPam na I hope she would really succeed kasi I hope. kasi mahirap din kasi yung position niya today na siya lang yung parang sa grupo nila and the rest are not within her core group. Oo. Yes, di ba? I met GovPam days ago. I don't know if you saw my post, but I met her days ago. Nagkwentuhan kami. So, apparently, pwede ba sabihin? Pwede naman siguro, no? Hindi naman galing sa akin. Okay. A Caterpillar told me, gano'n na lang. A Caterpillar told me that ang plano ni Wakwak, is to get all the money and leave GovP with nothing. Ganon ka-crazy ang battle nila. They really wanted na malugmok si GovP para i-blame siya ng mga taga Cebu because she has nothing. Yun yung mga revenge nila na style nila. Oh my gosh. And ito pa They wanted to convene the Sangguniang Lalawigan. Kasi yun yung nag-aano ng budget, nagre-release ng budget nag-a-approve ng budget. Tapos parang meron akong nakita nga na I think Tio posted it also yung
gusto nilang gumawa ng resolution para magkaroon ng supplemental budget Yes, para yes, yes. ma-release yung pera. And that's just so mean. Kasi nga, parang, hello, So tapos mean. na yung ano mo, di ba? Ano gagawin mo sa pera sa loob ng 2 months? Isa sa lang Di ba? Nakalimutan na tayo ni Wakwak na public service ito, hindi ito kompetisyon na kung sino, di ba? My gosh, she's crazy. She's really Ano rin crazy. naging sobrang, and I think ang naging cause rin ng downfall ni Gwen, naging sobrang yabang niya, even with her friends. Kasi, apparently, kasi si Gwen, ano siya, ang tawag dito, she's really up there and she is good with a lot of big shots in Yes, the government. in fairness. Oo. Ano talaga siya, kumbaga parang, to be fair sa kanya, respetado siyang politiko. Respetado siyang politiko. At marami siyang mga kilalang mga matataas na mga tao sa national level na they are really good. But I think Gwen really, parang she got full of herself na parang feeling niya, na siya, invincible na siya. Yes, kanya ang Cebu, ganun. Oo, ganun. And ate, to say the least din ate, the Cebuanos have kasi parang leveraged kasi to parang to experiment with their politicians, no. Unlike here sa Davao kasi parang wala kami masyadong leverage in terms of economy. Kailangan talaga namin i-sustain whatever we have. Yeah. Unlike Cebu, ang daming mayayaman sa Cebu. So ito pa, may chismis pa ako. Gusto niyo ba pakinggan? Sige, go. Ito, Ako sa teka lang pawa. Sabi ni Teddy, nag-celebrate ang Cebu nang natalo si Gwen nang napatay ang aswang. Si Corazon. Sige, ito na. ikaw. Para tayong showbiz Gossip control. game. So ito na, nagchichika kami ni Gov. Or di pa naman si Gov. Yung mga ni Gov, yung kanyang mga sa baba. Kaya ito nga daw, ang chika. Tumawag daw itong si Big Boss kay Wakwak. Sabi nga daw ni Big Boss, yung Mindanao, wala na, ano na yan. Alam na nila kung sino iboboto nila. For sure, di na natin makukuha ang Mindanao. Pero, hindi matatalo si Wakwak. Ganun ang pagkasabi. Kaya ni Wakwak yan. Ganun daw. Si Big Boss. Natalo. Tumawag daw kay Wakwak. Wakwak! What happened? What's happening? Hindi daw nakasalita ang Wakwak. Sabi mo, isa pang exciting dyan, Pao. Oo. Yung anak kaya ni Wakwak, natanggapin kaya yung resignation. Wala pa palang kay Princess. Wala ibang action kay Princess. Kay Princess Wakwak. Tapos na lang biya sila ate, isa na lang ang congressman nila. Yung husband na lang ni Princess. Oo. Kaya nga. Tapos sabi pa ni Wakwak, hindi, dinaya daw. Anong dinaya? Hindi na kaya. Pero kayo pa talaga dadayain? Kaya galit na galit si Wakwak, ma'am. Hindi niya tanggap. Kaya, pero alam mo, naawa ako, Ate Jo. Ito hindi to siya chismis. This is real stories. Kasi nakausap ko yung volunteers of ni Governor Pam. Sila yung human shield. During the time na pinatayan sila ng ilaw nung final campaign ata yun ni GovPam, to point na nag-brown out, they had to push talaga GovPam sa floor, nakadapa, at nagdapaan sila lahat just to protect her. Imagine risking the lives of the volunteers. Kung merong barilyo na nagputukan, for sure, ang mga volunteers ang tatamaan. If that could happen. Nung nagbukas ng ilaw, everyone was shaking, everyone was panicking, si GovPam was shaking. Why do we have to end up ng mga ganito? It's disgusting. It's so disgusting. Ang cheap. Oo. Totoo, ayun. Maraming galit kay Gwen dito sa Cebu, sabi ni Raj A. Gerard. Oo. Balita Saka ko ba? yung kapatid rin ni Gwen, Oo, yung bakla. Bakla yun, di si ba? Byron. Bakla ba yun? I do not know. Parang bakla magsalita, no? Oo. Yung masyado. Timothy. Parang sabi, meron siyang linya na, kayong mga DDS supporter, mga oplok kayo. Oo, taga Davao pa. Alam mo si Senator Bato, nakita mo, nag-comment dun sa kanyang video, nag-trending. Anong problema mo sa mga taga Davao? Talaga ba? Kay Byron? Oo. Oo. Naki-comment nga ako dun. Hala, si si Senator Bato na. Oo.